my beloved Boss Mike Cervera. Yon, oo, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Siya ang mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na mga kababayan, naku, may mga may mga gumagawa ng mga fake news. At hindi lang fake news mga kababayan ha, yung mga, alam niyo yun, yung mga title, talaga namang nagbibigay ng pag-aalala sa ating mga kababayan. Eto na, pakinggan ninyo 'to, mga kababayan. Makinig kayo pakinggan niyo 'tong boses na 'to. Pakinggan niyo Lalaban na tayo sa China Oh, kapag patuloy pa nilang angkinin ang oh, West Philippine Sea. yun. Masyado ng kampante ang China sa atin, hindi na sila natatakot. Oh, Kailangan na nating gumalaw bago pa may masaktan o Oh. mamatay na Pilipino sa sarili nating dagat. oh. Paimbestigahan ko din yang si Duterte. Nasa 50 Kita nyo. Kung inyong papakinggan mga kababayan, kaboses na kaboses ni Pangulong Bongbong Marcos, ano masasabi nyo sa boses na yan? Kung hindi tayo magre-research, talagang maniniwala tayo, no, oo nga no, kaboses nga ni ni Pangulong Bongbong Marcos, So pinupunto ko rito. Kung ngayon nagagaya na nila yung boses, sa susunod, malamang gagawa na sila ng AI. Baka maglabas na sila at naayos na nila at yung gayang-gaya na itsura ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsasalita o di kaya doon sa gusto nilang pangsira kay Pangulong Bongbong Marcos na pinapakalat nila na chismis na video-video ko, no? Lalaban na tayo sa China kapag patuloy pa nilang angkinin ang West Philippine Sea. Masyado ng kampante ang China sa atin, hindi na sila natatakot. Oo. Kailangan na nating gumalaw. Mga boss, kung pakikinggan nyo yung boses, 'di ba? Talagang talagang hindi kung yung mga sanay na makinig kay Pangulong Bongbong Marcos pag nananalumpate, abay malayo malayo sa mga binibigkas na salita. Nakuha nyo? Pero yung boses, kung mga tulad natin na na medyo may mga edad-edad na pasmado na yung tenga, malamang baka baka maniwala tayo, di ba? Pakinggan nyo. Lalaban na tayo sa China kapag patuloy pa nilang angkinin ang West Philippine Sea. Masyado ng kampante ang China sa atin, hindi na sila natatakot. Kailangan na nating gumalaw bago pa may masaktan o mamatay na Pilipino sa sarili nating dagat. Paimbestigahan ko din yang si Duterte. Kita nyo, no? Paiimbestigahan din daw niya si Duterte. Alam nyo, etong mga ganito, no? Lilikha ito ng ng kalituhan at kaguluhan lalo, no? Hindi po pwede na na ganito lagi. Syempre, alam nyo marami na nga daw itong mga nakapanood. Nako, kilala ko boses ni PBBM natin. Yan na nga. Kung may napansin pa ba kayong iba, mga boss? May napansin pa ba kayong iba? Etong mga mga caption. Lumaban sa China. China muling umatake ngayong Sabado. April 20. Kita nyo? Pambira. China, nilusob ng Pilipinas. PBBM, diniklara na ang giyera. Kita niyo yung mga balita na to, So, alam nyo, mga boss, no, misleading itong mga itong mga mga channel na to, Tapos, kung pakikinggan nyo naman yung mga sinasabi, kung pakikinggan nyo yung mga sinasabi, mga kababayan, kasi nakakaano to mga kababayan, baka isipin ng China, tayo 'di ba? Makikipaggera na sa kanila. Yung ba yung mga ganon?
isipin din ng iba nating mga kababayan na nasa mga malalayong lungsod at nakikinig lang sa mga bali-balita na hindi nila inaalam kung ano yung totoo, eh, naku, wala na. Finish na. Kaya nga, oo, namimihasa sila gumawa ng fake news. Kaya nga eh. Kailangan na nating gumalaw Oh. bago pa may masaktan o mamatay na Pilipino sa sarili nating dagat. Paimbestigahan ko din niyang si Duterte. Nasa 55 mga bar... Oh, kita nyo mga kababayan? Paiimbestigan pa si Duterte. Sana nga ano. Naloko na. Pabor ako doon. Eto, tingnan nyo ha. Oh. And Marcos Oh, Jr. ayan pa, isa pa. Eto pa. Eto, tingnan nyo yung mga caption, mga boss. Niratrat ng kanyon. China muling umatake ngayong Martes. Oh. Oh, China may napatay. Grabing pagpapasabog. China umatake ulit ngayong Martes. Niratrat ng kanyon. Naloko na. Ayan, kita nyo yung mga caption ano. Panglito talaga ito eh. Panglito. Oo. Kita nyo. Oh, next. Nasaan pa? Oh, eto pa. Oh. Oh, kita nyo. Oh, April 18 naman daw. Pinasabugan ang Pinas. China, muling umatake ngayong Huwebes. Ganun eh. Oh, maraming sugatan. Oh, China, may napatay. Alam ng pating na yan. Ano bang klaseng mga pinaggagawa nito mga channel na to? Ano? Eto na mga boss, eto talaga yung balita niyan. So, kung ano, eto yung channel mga kababayan ha. Yan no, dapat daw balita. Ano dapat balita kung puro fake news? Puro clickbait. Oh, so eto na ngayon. Nabalita na rin sa Panahon, baka nakakaliw pa ito, mga deepfake na pahayag daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero nakakabahala kasi ang mga video nilabas ng YouTube channel na Dapat Balita nitong nakaraang 7 araw. Una, kung titingnan mo yung mga captions or headlines niya, lahat sila tungkol sa gera na sumiklab na raw sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea. Kita nyo, lahat ng caption puro gera daw, puro gera. Alam nyo, kahit na sabihin na ano, na eto, mga kababayan, mga kasama natin, hindi pwedeng ganito, di ba? Hindi pwedeng ganito. Oo, hindi pwedeng ganito. Halimbawa, China, umatake nung Martes, may napatay, niratrat ng kanyon. Oh, Meron itong kita nyo, no? Ha? Grabe yung mga mga title ng ng content. Oh. 66,000 views at meron pang mga nagkomento. Meron ding China, pinasabugan ng Pilipinas, maraming sugatan. May 32,000 views na po ito. Oh, At ito pa. Mga boss may mga nagko-komento na naniniwala. Oo, yan ang problema sa atin. May mga nagko-comment na naniniwala sa balita niya. Naloko na. Sa ulo. Sobra na yung ginagawa nilang ito. Oh, sige, tuloy. PBBM, deklara na ang gera kontra China. Meron ng 46,000 views. Oh, Hindi lang 46,000 views, konti lang. Pero marami na rin yung 46,000 views. PBBM, dineklara na daw ang gera. So may gera na ang Pilipinas at China, parang ganon. Siguro naman yung ating title naayon dito sa balita natin. May question mark 'yon, ha? May question mark. Oo, di ba? Naloko na. po yan. Meron pang parang boses ng Pangulo na nagtatalumpati sa video. Pakinggan po natin yan sa video na ito. Lalaban na tayo sa China kapag patuloy pa nilang angkinin ang West Philippine Sea. Paimbestigahan ko din niyang si Duterte. Kita nyo, no? Kita nyo, no? Yan yung boses, insa, no? Ginagaya nila. Pati boses, gayang-gaya. Para lang malinaw, hindi diretsahang sinasabing ang Pangulo yun ang sasalita. Pero obvious na yun ang gustong palabasin dahil halos gayang-gayang boses na nag-uutos ng labanan. Lalaban na raw tayo at... Kita nyo? Gayang-gaya ang boses. Nag-uutos ng labanan. Hindi namang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos daw yan. At saka wala pa tayong nakikita. Kung meron man, abay, pinagpiestahan na ng mga,
ng mga vloggers yan, di ba? Naloko na. Paimbisigan niya si dating Pangulong Duterte. Yun lang, ang boses na ito ay peke po. Walang anumang ganung talumpati ang Pangulo. So, ibig sabihin peke, maliwanag lang nililiwanag lang natin peke. Ha? 2 sa 13 video sa page na ito, merong peking boses na animoy kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, syempre pupuntahan nyo yan. Di ba? Kita nyo, ang dami. Ginagamit ang peking boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Naloko na. Diba? AI. So mga kababayan baka naman mamaya magsipaniwala kayo. Sa totoo lang, kung totoo, eto sa issue ng pulburon video kung totoo na may pulburon video, noong pa nila nilabas yan. Bakit ngayon, itong mga bobong DDS vlogger ni Duterte, na si Maharlika, si Banat Bay at ilang pa dyan, na ngayon ay nagkakagatan na kasi nga wala naman pala talagang mailabas na video. Ayun, nag-away-away na sila. Naloko na. So, mga kababayan, wag po kayong basta-basta maniniwala, Ulitin ko. Kasi kung meron man yon, dapat noon pa. Din po ito bagong channel. Meron na po itong 127,000 subscribers. At Aba, malaki na 27,000, ang laki na. Misa maganda rin gumagawa ng fake news pala. Kaya pala, ang mga DD-shit, panay gawa ng fake news kasi, mas dadami ang subscriber. Pambihira na yan, kahit mabilis itong nakakakuha ng mga viewers. Pero ang laman lamang ngayon ng channel ay mga video na in-upload nito lamang nakaraang linggo o last 7 days. Kita nyo, Kita nyo, ngayon lang. Siguro namiyasa. Ibig sabihin, nakakakuha nga siya ng views. At saka mga uto-uto. Mga uto-utong naniniwala sa fake news. Pambihira. Sige, tuloy. Paano nangyari yun? Mukhang bagong pihit lamang kasi ito ng channel sa issue ng West Philippine Sea. Ang focus dati ng channel na ito ay tungkol sa mga ayuda at benepisyo, kaya nga siguro ang dami ng followers. Kailangan pala ayuda. Oo poverty porn, ganon. Na paborito ng mga ilan dyan, Sa kanyang about page, ginawa ito noong May 17, 2020 at ang focus ay tungkol sa mga SSS pensioners. Sa kanya namang Facebook page, meron na po itong 95,000 followers at 89,000 likes. Mapapansin mo ang URL ng meron ding page. Aba! Kanyang Facebook, Ayuda sa PH. Ang mga luma niyang post ay tungkol nga sa ayuda. Pero gaano ba kahirap gumawa ng mga deepfake na boses lamang? Ganito na lang po. Sa mabilisang pag-Google, nakahanap kami ng kagad ng website na nag-aalok hindi lamang po ng deepfake voices, pero pati ang boses ng ama ni PBBM, si Ferdinand Marcos Sr. Hindi na po namin papakita sa inyo yung website mismo. Wag na. Baka mamaya lalong dumami ang gumawa ng AI. Para ipanglabang gawing fake news kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Tinanong namin ng DICT kung ano ang magagawa nila sa ganitong... DICT! Pupunta ako mamaya sa DICT. Magre-reklamo ako. Naloko na. Bakit pinapayagan nyo to? Attorney Aboy Paraiso, nananawagan kami. Nako, bigyan nyo ng action ito. Naloko na. Wawalwalin ko talaga yan pagka walang ginawang rito. Kahit kaibigan natin. Ayan na nga. Walang kaibigan sa akin, hindi ako tulad ni Binoy. Naloko na. Hindi lamang po ng deepfake voices, pero pati ang boses ng ama ni PBBM, si Ferdinand Marcos Sr. Hindi na po namin papakita sa inyo yung website mismo. Pwede siyang pagsalitain o pakantahin sa website. Tinanong namin ng DICT kung ano ang magagawa nila sa ganitong mga deepfakes. Wala raw.
pwede lang daw nilang kausapin ang mga social media platforms na i-down ang mga video na may deepfake. Pero po, kung tutusin, Ganun lang siya. Naku, mag-welga tayo mamaya. Oo. Naloko na. Nakakausapin ko yan mamaya, ha? Oo. Wala daw magagawa. Maliwanag, ha? Ulitin ko lang konti. Wala daw magagawa. pagsalitain o pakantahin sa website. Tinanong namin ng DICT kung ano ang magagawa nila sa ganitong mga deepfakes. Wala raw. Pwede lang daw nilang kausapin ang mga social media platforms na i-down ang mga video na may deepfake. Pero Ano? Kayo pa makikiusap? Ha? Pasok, wala daw magagawa. Wala tayong magagawa. Kundi pumunta doon at alamin bakit. Gabi Quick Bite. Rona Marquez. Alamin natin kung bakit wala kayong magagawa dyan sa DICT. No, abangan nyo. Mamaya. Sa mga fake news na katulad nito, abay mag-interview tayo ng ng tauhan ng DICT Ed Harry. po, kung tutusin, meron naman sa Article 154 ng Revised Penal Code. Kaya pala meron Yari kayo sa akin, mami. Meron pala. Article 154 Revised Penal Code. Ano ibig sabihin? Publishing as news any false news which may endanger the public order. Ayan na nga yung ginagawa nito. Itong channel na to. Or cause damage to the interest or credit of the states. Di ba? Penalty of arresto mayor and a fine ranging from 40,000 to 200,000 lang. Merong batas laban sa false news. Minsan nga, ginagamit pa ito ng gobyerno laban sa mga kritiko nito. Ayon sa Article 154, ang pag-publish ng false news na mag-endanger ng public order or cause damage to the interest or credit of the state ay paparusahan ng aresto mayor. Aresto mayor or Pagkakakulong ng 1 to 6 months at penalty na hanggang may kulong din 1 to 6 months. Sandali lang yun. Kung si Nino lang yan, mas gusto niya yan. Di ba? Naloko na. pagkakakulong ng 1 to 6 months at penalty na hanggang 200,000 pesos. Pero ito kaya ay humor or satire site. Ang problema, wala pong nakalagay na ganun, wala ring indikasyon. At higit sa lahat, meron mga naniniwala sa content at nagkokomento pa. Kaya nga, yun nga masakit dun Fake news pinaniniwalaan. Nagkokomento pa. Grabe, di ba? Perfect defect. Naloko na. Ang tindi, no? Ang tindi. Sa paulit-ulit na pambobomba ng water cannons ng China sa mga barko ng Pilipinas. At Kaya lalo nga. na po ngayon, nag-iinit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China dahil sa inulunsad na balikatan exercises sa West Philippine Sea. Correct. Di ba? So, tinataon nila na ngayon, nandiyan nga, yung EDCA, dyan sa norte, mga kababayan, at gumagawa nga ng, balikatan exercise. Tinataon ng mga gunggong na to, mga boss, di ba? Sabi ni Syndicate, mahirap talaga kapag hindi, mapanuri. Di ba? Ang daming napipeke. Yan na nga, Nora Lopez. Uli, Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa sa mga fake news peddler. Naloko na. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.